Bilang bahagi ng modernisasyon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng submarine. Patuloy naman ang pagbabantay sa mga barko ng China na nasa exclusive economic zone ng bansa. May balitang pambansa si Patrick De Jesus ng PTV. Sa harap ng patuloy na pagpapabuti ng depensa ng bansa ay ang modernisasyon sa kagamitan ng sandatahang lakas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi pa rin nawawala sa plano ang pagbili ng submarine sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Hopefully, it's a dream for us to get at least 2 submarines. We are an archipelago, and so we have to have this type of capability, because it's really difficult to defend the entire archipelago without submarines. Sa mga nakalipas sa taon, tumaas ng 29% ang pondo para sa AFP Modernization Program, kung saan 35 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan ngayong 2025. Aminado si General Browner na hindi pa ito sapat, lalo't may mga binabayaran din na multi-year contracts sa mga naunang binili na kagamitan. Pero ginagawan niya ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo sa tulong ng local at foreign financing. In fact, we have had some offers already. So pinag-aaralan po natin yung legality nito. But sa lahat po ng tulong na pwedeng maibigay sa AFP, sa Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno that are involved in securing our territory and our sovereign rights, these are all welcome to us. Ngayong taon, inaasahan ang delivery ng 2 bagong corvette mula South Korea, kabilang ang BRP Miguel Malvar na darating sa Marso. Mayroon ding bagong landing dock ships at 6 na offshore patrol vessels. Samantala, patuloy na tinatapatan ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kabilang narito ang Chinese research vessel na Lanhai 101 na unang na-detect sa loob ng archipelagic waters ng bansa at huling namataan sa bahagi ng Babuyan Islands pabalik ng China. Bagamat nagpaalam noon ang nasabing research vessel na ang kanilang pagdaan ay dahil sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Palawan, may napansing kahina-hinala ang PCG sa paglalayag nito, kung saan nagpatay ito ng automatic identification system o transponder. It keeps on entering the contiguous zone natin. Mini-maintain niya yung 23, 24, 25 nautical miles off the coast of our coastline. So although BRP Cabra keeps on pushing her further away from our contiguous zone, and yet insisting pa rin siyang pumasok. Binabantayan naman ngayon ng BRP Cabra at China Coast Guard 3304 na lumapit ng 43 nautical miles mula sa Pangasinan. Sa Bajo de Masinloc, 4 na barko pa ng China Coast Guard ang nananatili at pinakabagong dumating dito ang CCG 5303 habang naroon pa rin ang The Monster Ship. Sa kabila nito, tiniyak ng PCG na may sapat na kakayahan ng bansa para bantayan kung magkaroon ng tangkang reclamation sa Scarborough Shoal na isa sa itinuturing na red line ng gobyerno. Yan ang priority ng ating mga lipad, ng ating aircraft, and also the intelligence gathering ng ating Philippine Coast Guard to make sure that the Chinese government are not carrying out illegal reclamation in Bajo de Masinloc. So far, we can say na the Chinese government are not doing reclamation in Bajo de Masinloc. Idinaos naman ngayong Miyerkules ang ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Canada at Amerika sa West Philippine Sea. Kalahok ang naval at air force units ng mga nasabing bansa. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa.